Sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Martes na tayo ngayon, October 21, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Senator Ping Lacson pinag-iisipan kung babalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. 5 kaso ni Atong Ang laban sa whistleblower sa missing sa Bungero ibinasura. Dating PNP Chief Nicolas Torre III kasama sa matatanggap ng bonus sa PNP kahit na on leave. Malacanang tutol na buwagin ang Department of Public Works and Highways. Katiting na taas presyo sa gasolina, rollback sa kerosene at diesel umarangkada na. Bagyong Ramil nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Fair weather asahan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, malaking bahagi ng Pilipinas ang makararanas ng fair weather ngayong araw. Ngunit asahan pa rin ang pagbugso-bugsong pagulan sa extreme northern Luzon. Epekto pa rin ito ng easterlies. Ayon sa pag-asa, ang easterlies ang magdadala ng mga pagulan sa eastern section ng bansa. Partikular na sa Batanes, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Samantala, localized thunderstorms naman ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Narito naman ang inaasahang temperatura sa ilang lugar at mga lungsod ngayong Martes. Ang Metro Manila malinsangan pa rin 25 to 31 degrees Celsius, pero ang Baguio 18 to 23 degrees Celsius. Ramdam na ang Pasko, ha? Lawag City malinsangan 25 to 30, Tugigaraw 25 to 31, Legazpi 24 to 31 degrees Celsius. Puerto Princesa ganun din 24 to 31. Sa Tagaytay medyo mas malamig na, ha? 22 to 28 degrees Celsius. Kalayaan Island 24 to 31, mainit naman sa Iloilo 25 to 31. Sa Cebu, mas init, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban City, 25 to 31. Cagayan de Oro City, 24 to 31. Zamboanga City, 24 to 34 degrees Celsius. At sa Davao City, malinsangan din 26 to 34 degrees Celsius. Ito ang patay habang 173,000 individuals naman ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Ramil sa bansa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 sa mga nasawi ay mula sa Calabar Zone, habang ang 2 ay mula naman sa Region 6. Batay sa inisyal na bilang, 8 nasawi sa nagdaang bagyo, ngunit ibinaba ito sa 7 makaraang matagpuang buhay, ang isa sa naunang napaulat na patay na. Samantala, nagpapatuloy naman ang search and rescue operation para sa 2 individual na nawawala sa Eastern Samar. Magandang Umaga, Pilipinas! Parehong nag-alboruto ang Bulkang Kanlaon at Taal kahapon. Ayon sa PBOX, pasado alas 6 ng umaga, nagkaroon ng minor phreatic eruption ng Bulkang Taal. Nagtagal din ito ng 1 minuto, umabot naman ng 500 meters ang taas ng ibinugan nitong usok. Samantala, makalipas lamang 1 oras, nagkaroon naman ng 10 minutong ash emission. Ang Bulkang Kanlaon, umabot ito ng 300 meters ang taas. Sa ngayon ay nanatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal, habang nasa alert level 2 naman ang Kanlaon.
Nilinaw ng Department of Health walang bagong virus na kumakalat sa bansa. Ito ay sa kabila ng ulat ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases na tumaas ng 42% ang positivity rate para sa influenza o flu sa Metro Manila ngayong Oktubre. Paliwanag ng Department of Health, ang naitalang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng respiratory illnesses ay bunsod lamang ng seasonal flu. Sa kabuuan, nakapagtala ang DOH sa mahigit 6,000 na kaso ng influenza-like illnesses. Mula September 28 hanggang October 11, mas mababa sa 39% o mahigit 10,000 naipaulat mula September 14 hanggang 27. Paalala naman ang Department of Health sa publiko manatiling maingat dahil patuloy na iiral ang flu season ngayong panahon ng tag-ulan. Nasunog ng buhay ang isang 67 gulang na driver matapos na magliyab, sumabog ang kanyang minamanehong cargo truck sa korbadang bahagi ng Maharlika Highway sa Timonan, Quezon. Ayon sa Timonan Police, nadamay din at tinupok ng apoy ang 2 pang tricycle na kasalukuyang dumaraan ng sumabog ang truck. Bukod sa truck driver na nasawi na kinilalang si Rolando, nasugatan naman ang mga sakay ng tricycle kabilang ang 3 minor de edad. Batay sa investigasyon, nawala ng kontrol ang truck matapos na magkaproblema ang makina nito sa barangay Malinaw, Ilaya. Bunsod nito, bumangga ang truck sa isa pang nakaparadang truck bago tumagilid at tuluyang nasunog. Sugatan ng isang radio commentator makaraang pagbabarilin sa barangay Morera sa Ginobatan, Albay. Kinilala ang biktima na si Noel Samar, 54 anyos, isang komentarista sa radyo na affiliated sa Kadunong ITV at DWIC sa Albay. Batay sa ulat ng pulisya, papunta sana ng Ligao City si Samar sakay ng kanyang motorsiklo nang pagbabarilin ng di pa matukoy ng mga salarin bandang alas 9 ng umaga kahapon. Hinala ng pamilya ng biktima ang naturang pagtatangka ay may kinalaman sa kanyang trabaho, lalo't kilala umano ito bilang isang komentarista na walang kinatatakutan. Sa ngayon ay nagpapagaling pa ng ospital ang biktima habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng otoridad hinggil sa naturang insidente. Ibinasura naman ng Mandaluyong Prosecutor's Office ang 5 reklamong sinampa ng kampo ng negosyanteng si Atong Ang laban sa whistleblower na sina Julie alias Totoy Patindongan at Alan Batiles o Mr. Brown. Kabilang dito ang kasong robbery with violence against intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slander at cyber libel. Kaugnay ito ng akusasyon ni Ang kay Patindongan na kinikilan siya nito ng 300 million pesos kapalit ng hindi pagsasalita laban sa kanya kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Matatandang sina Patindongan at Batiles ang nagturo kay Ang bilang mastermind umano sa kaso ng mga missing sabungero. Naghain sa Department of Justice ng kanilang counter affidavit ang mga anak ng negosyanteng si Charlie Atong Ang kaugnay ng kaso ng nawawalang sabungero. Sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, tinawag ng mga anak ni Atong Ang na walang basihan at walang kredibilidad ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanila ng nagpapakilalang whistleblower na si Julie Dondon Patindongan. Ang Attorney Lorna Kapunan nabigo umano sa Patindongan na magpakita ng sapat na ebidensya para patunayan ang mga paratang. Git pa ni Attorney Kapunan, inosente ang mga anak ni Ang at malinaw umano ang mga akusasyon ay desperadong pagtatangka para mailigtas si Patindongan sa kasong kidnapping na kanyang kinakaharap. Sinabi pa ni Attorney Kapunan na nanatiling tapat ang pamilyang Ang sa kanilang panawagan ng hustisya para sa nawawalang mga sabungero at nagtitiwala silang kikilalanin ng Department of Justice ang kawalang basihan ng mga kaso laban sa kanila. Matatandang noong nakarang linggo naghain din ng sariling counter affidavit si Charlie Atong Ang. Piniling sa DOJ na ibalik na sa PNP-CIDG ang kaso para sa muling investigasyon. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang 3.3 billion pesos na performance-based bonus ng mga tauhan ng Philippine National Police. Ayon kay Police Colonel Wilson Santos, Chief of Plans and Programs ng Directorate for Plans ng PNP, ang naturang bonus ay makatutulong para pataasin ang moral ng nasa 225,545 na mga pulis. Ngunit paglilinaw ni Santos, hindi sa klaw ng PBB ang mga pulis na napatunayang guilty sa kinakaharap nilang mga kaso. Mahal na po ang ating mga kapulisan. So, ano po ba ang PDB? Ito po yung incentive ang binibigay ng ating gobyerno para po sa mga ating mga
ng kapulisan o makawali ng gobyerno o nag-perform o gumagawa ng katapatan sa kanilang mga trabaho. And as to the release, the Finance Service will release it anytime directly to the ATM of the PNP personnel. Samantala, kinumpirma naman ni Colonel Veronica Agustin ng Budget Division ng Department of Directorate for Plans, kabilang pa rin sa mga mabibigyan ng PBB ang nakalib on leave na si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Yan man ang kanyang makukuhang bonus ay batay sa ranggo niya noong 2023 dahil ito ang fiscal year ng naturang performance bonus. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinaiting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang suporta nito sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan sa pamamagitan ng donasyon ng patient transport vehicle sa mga PTB nagkakahalaga ng 141 million pesos. Ipinagkaloob ito sa Philippine Charter 56 Office na siyang mamamahagi sa buong bansa. Formal nang nilagdaan ng PAGCOR at ang PCSO ang Memorandum of Agreement para sa naturang donasyon ng PAGCOR. Sakop ng donasyon ng 70 fully equipped PTBs na ipamamahagi ng PCSO sa mga kwalipikadong local government units upang mapahusay ang serbisyong medikal at mapabilis ang paghatid ng tulong lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Bawat sasakyan ay kumpleto ng GPS navigation system, may stretcher, medical oxygen, wheelchair, first aid kit upang matiyak din na maayos at mabilis na pagresponde sa panahon ng emergency. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang donasyon ay patunay ng suporta ng PAGCOR sa mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos upang mapalakas ang sistemang pangkalusugan sa buong bansa. 17 makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay mga misis, aming araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abid dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable na shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog. At habang kayo po ay naglalaba gamit po ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 8,800 piso. Dalawang items po ang ating hinahanap. Yung isa ginagamit sa komunikasyon, at parehong gumagamit po ng kuryente. Ang inyo pong mga sagot ay ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan Ano yung mga items na yun? So, dalian nyo naman. Ayan Basta ito ay mga makabagong device. Siguro nung bata pa si Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas, Nevada, wala pang ganito. Pero ngayon, gamit na gamit niya ito. Maganda umaga, Pilipinas! Nagsagawa ng surprise inspection si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa ilang bus terminal sa Pasay City at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX bilang paghahanda sa nalalapit na undas. Sa terminal sa Pasay, pinagutos ni Lopez na ayusin ang palikuran, dagdagan ng electric pan, siguraduhin may online booking services at ipaskil ang mga presyo ng tiket. Samantala, nagcommit naman ang PTEX ng mas malamig na air conditioning system. Magkakaroon din ito ng LTFRB office para sa monitoring ng mga bus. Iginit ni Secretary Lopez, bubuuin ng LTFRB at DOTR Road Sector ng steering committee para matugunan ang underutilization ng ikalawang palapag ng PTEX. Kaya nag-usap na rin kami ng PITX management na sabi namin pagdating sa UNDAS, even before the UNDAS, we're going to deploy additional personnel from DOTR, LTO, LTFRB, SAIC, at saka mga Coast Guard natin to augment the security. Kasama na rin po ang PNP natin, kaya nagpapasalamat po kami sa DILG at sa PNP natin. Again, napaka-importante po ng seguridad sa mga panahon nito.
Nakahanda naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista sa darating na undas. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, higit sa 2,400 field personnel ang kanilang i-deploy upang magtrabaho hanggang hating gabi. Sinabi pa nito na iiral din ang no absent, no day off policy sa kanilang ahensya sa naturang panahon. Ipatutupad ng MMDA ang traffic management plan upang tulungan ang mga motorista, lalo na yung mga patungong mga transport terminal. Isasagawa rin ng random drug testing sa mga bus driver bilang bahagi ng seguridad. Makikipagpulong din ang MMDA sa pamunuan ng North Luzon Expressway at South Luzon Expressway upang matiyak na magiging maayos ang biyahe ng mga lalabas ng Metro Manila at maiwasan din ang matinding trapiko. Mahigit naman sa 56,000 na mga polis at iba pang security personnel ay pakakalat sa buong bansa para matiyak ang ligtas at maayos na paggulitan ng undas sa November 1 at 2. Ayon kay Philippine National Police Information Office Chief Brigadier General Rondel Tuanio, 25,359 na mga pulis ang magbabantay sa mahigit 5,000 sementeryo, Memorial Park, Columbarium sa buong bansa. Kasama sa deployment ang 8,265 na mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Makikisa rin ang mahigit 22,000 na mga force multiplier, kabilang mga barangay public safety officer at mga miyembro ng non-government organization upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Sinabi pa ni Tuanio, magtatalaga rin ang mga pulis sa transport terminals, mga pantalan at paliparan para matiyak ang seguridad ng mga biyahero na inaasahan dadagsa pa uwi ng probinsya. Magtatayo din ang PNP ng 5,293 police assistance desks sa mga sementeryo at mga publikong lugar, 1,616 na mga motorist assistance center sa mga pahuning kalsada para tulungan ang mga motorista ngayong undas. Tabayan din po ninyo yung pong magiging aksyon ng Operation Tulong ng DZRH. Nakakatagdang lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Bureau of Customs at ang Land Transportation Office ngayong araw. Isasagawa ang signing ceremony sa LTO Central Office sa Barangay Pinyahan, East Avenue, Quezon City, alas 10 ng umaga. Layon ang hakbang na mapalakas pa ang koordinasyon ng dalawang ahensya at mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa publiko para hindi na maulit pa ang kaso ng luxury car na mga narehistro ng pamilya Diskaya. Narehistro ito sa LTO pero natuklasang hindi pala nagbabayad ng import taxes. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, panahon na para mawakasan ang ganitong klasyo ng mga gawi na madalas kinakasungkutan ng mismong mga tauhan din ng kawanihan at mga taga-LTO. O nga naman, hindi naman lulusot yun kung wala hong sabuatan sa pagitan ho ng mga opisyal ng mga ahensyang nasasangkot. Gone are the days. Bidingan hindi uubra sa ilalim ng government procurement law. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Binalaan ng Department of Budget and Management ang mga supplier at contractor ng gobyerno na hindi na makalulusot ang mga modus gaya ng dummy bidding, palit pangalan at palit ulo sa ilalim ng bagong government procurement law. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higpitan ang pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan at tiyaking patas at tapat ang proseso ng bidding sa mga proyekto ng gobyerno. Tinukoy ng DBM ang isa sa mga pangunahing probisyon ng batas na mandatory disclosure of beneficial ownership information kung saan kailangang ilantad ng mga kumpanyang sasali sa bidding kung sino talaga ang may-ari o may kontrol ng kanilang operasyon. Layo nitong maiwasan ang conflict of interest at masawata ang sabuatan sa public procurement. Base sa datos ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office, nasa higit 65% ng bidders sa nakaraang taon ang may common owners, habang higit 71% ang may kaugnayan sa mga opisyal ng gobyerno. Nabatid na sa ngayon ay halos kalahati pa lang ng mga kumpanyang rehistrado sa PhilJeps ang nakapagsumite ng beneficial ownership document na magiging batayan sa kanilang karapatang lumahok sa public bidding. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Po pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunot na ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa?
all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay-Away Formula, tanggal ang matitindi Banchay Based on Tessa Chocolate, Mud and 7 on Cotton. Gawa po ito ng ACS. Opisyal lang bumalik sa fertilizer business ang Planters Product Incorporated o PPI, ang agrochemical trading at marketing arm ng Department of Agriculture. Matapos ang mahigit 4 na dekada, umaangkat ito ngayon ng 120,000 na bags ng complete fertilizer, yung pong 14-14-14 or inorganic fertilizer. Makatutulong ito para may baba ang presyo ng mga magsasaka at mapahusay ang ani ng palay. Sa programang pinangunahan ni PPI President at Chief Operating Officer Maria Sinaida Angping, kasama sina PPI Chief Operating Officer Roberto Ram Antonio, Customs District Collector Blesilda Balagtas at DA Regional Director Irene Adjon ng Region 3, sinaksihan ng reception ceremony ng Triple 14 Complete Fertilizer sa Orion Dockyard sa Bataan. Ang pataba ay nagmula sa Vietnam at magagamit sa nalalapit na panahon ng taniman. Ang complete fertilizer o 14-14-14 na timpla ay nagtataglay ng pantay na nitrogen, phosphorus at potassium, mahalagang micronutrients na nagsusulong ng mayabong na paglago ng dahon, paglaki ng ugat, pagbuo ng butil at pinahusay na paglaban sa mga peste at sakit. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang inisyatibang ito ng PPI ay ganap ng nakahanay sa hangarin naman ng Pangulong Bongbong Marcos para masiguro ang pagkain ng Pilipinas at maging moderno ang sektor ng agrikultura na maghahatid ng mas magandang kita sa mga Pilipinong magsasaka. Sinabi ni Laurel sa 6 na bags per hektar. Itong inisyal na volume na kayang suportahan tinatayang nasa mga 20,000 hectares ng palayan at pakikinabangan ng hanggang 20,000 ng mga magsasaka sa buong bansa. Gumagamit ang PPI ng internally generated funds para sa importation at inaasahang iaalok ang fertilizer sa presyong mas mababa kaysa sa presyong nabibili sa mga lokal na merkado. Sinabi pa ng kumpanya na kayang gawin ito dahil sa mga bentahe sa logistics at procurement na ang intensyon ay idirekta nga ang naturang procurement sa mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 8 hinihinalang miyembro ng BIFF Bungos Faction na aresto naman sa bayan ng Sharif Abuak. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sinalakay ng mga tropa mula sa 601st Infantry Brigade ang isang hideout ng mga armadong kalalakihan madaling araw sa hindi binanggit na lugar sa bayan ng Sharif Abuak, Maguindanao del Sur. Naaresto ang 8 hinihinalang mga kasapi umano ng BIFF Bungos Faction, Daula Islamiya Hasan Group at narecover ang isang armas, pampasabog at mga bala. Batay sa nakalap na impormasyon ng pamunuan ng 601st Infantry Brigade, may mga report umano silang natanggap kaugnay sa presensya ng mga armadong kabataang lalaki sa isa sa mga barangay ng bayan ng Sharif Abuak, dahilan agarang inilunsad ng military ang operation sa lugar. Hindi naman umano lumaban ng mga armado at agaran silang inaresto. Hinala ng military na may panibagong pinaplanong pananalakay itong grupo na agaran nilang nahanap at upang masawata ang anumang masamang balaki ng mga ito sa komunidad. Isang Armalite kasama ng 11 magazines na may mahigit sa 200 mga bala at cellphones ang nakumpiska. Kasalukuyang sinasa ilalim sa investigasyon ng PNP ang 8 mga suspek. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Samantala, para ho sa mga may importanteng lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang baksik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Maganda umaga sa ating mga magagandang kumadrona, ha? Ginagamit po yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide.
Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa showbiz muna tayo, yung palang hidwaan ng dating mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto, muling nabuhay. Bakit naman? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Muling nabuhay ang hidwaan ng dating mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto dahil sa lumabas na interview ng ina ni Claudine na si Mami Inday Barreto sa YouTube channel ni Ogie Diaz. Marami siya mga ibinunyag sa mga ginawang pananakit di umano ni Raymart kay Claudine. Kaya sinubukan naming hinga ng sagot ang aktor pero hindi talaga siya nagsalita. Sa halip ay nagpadala ng statement ang legal counsel ni Raymart na si Attorney Howard Calleja. Itinanggi ng kampo ni Raymart ang mga ibinibintang ng dating mother-in-law. Untruthful at slanderous daw ang mga ibinato sa aktor at ginagamit lang daw ang social media para magkaroon ng trial by publicity para mapasama lalo si Raymart. Ibinahagi na rin na Attorney Calleja na nagsimula lang daw itong paninira sa kanyang kliyente dahil sa ibinenta pala ni Claudine ang lupa na conjugal property nila ni Raymart at hindi raw ito alam ng aktor kaya hindi ito nakipag-cooperate kay Claudine. Ipinaalala na rin ni Attorney Calleja na merong ibinabang gag order ang Family Court Branch 5 ng Mandaluyong City noong 2023 pa at sinusunod daw talaga ito ni Raymart kaya hindi siya nagsasalita. Kaya dapat daw nasundin din ito ni Claudine at ng kanyang pamilya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ay, nako naman, ang pag-ibig. Sana alang-alang sa kapakanan ng mga bata, nag-iintindihan na lamang silang dalawa. Kaya kayo mga nakikinig, lalong-lalo na yung mga kabataan, at doon sa mga single pa, makinig kayong mabuti. Nasa 82% pala ng mga lalaki ang nawawala ang stress, sumasaya, sa pamamagitan ng physical affection mula sa kanilang asawa o partner. Sa pag-aaral, karamihan sa mga lalaki tumataas ang oxytocin at dopamine na mga hormones na nagpapakalma sa nervous system at nagpapababa sa cortisol level, nagpapatatag din sa emosyon kapag sila ay niyayakap, hinahawakan sa kamay o hinahaplos. Ayan. Konting lambing baga, Lumabas din na malaki ang benepisyo nito hindi lamang sa emosyon, kundi maging sa kalusugan at ng isip at katawan. Ipinakita din ng mga eksperto na ang pisikal na paglalambing ay hindi lamang nagpapalalim ng relasyon kundi nakatutulong din sa mas mabuting komunikasyon at pakiramdam ng seguridad. Ipinapakita rin ang pananaliksik ng mga taong madalas na nakatatanggap ng pisikal na pagmamahal ay may mas taas na life satisfaction at mas mababa ang anxiety level. Pinatitibay din ito ang puso. Pinapawi ang tensyon at pinapaganda ang kabuang kalusugan at isip. Ayun, Kaya dyan sa mga magsing-irog, yung mga physical affection na yan, mahalaga para sa pagsasama ninyo mag-partner o mag-asawa. Ayan, Hindi yung pagka may konting iringan lang, away na kagad. Pagka nag-aaway, holding hands kagad, mariresolve din yan, Maganda umaga, Pilipinas! Ayan. Yan po ang ating lesson for the day. Street level individual drug suspect arestado matapos namang mahulihan ng shabu na nagkakahalaga ng halos 70,000 pesos sa mismong bahay nito sa Alomena City sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos Yakbasan at Chakamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Alomena City Police Station ng isang street level individual na 31 anyos na lalaki. May asawang walang trabaho at residente ng Alomena City matapos makumpiska sa bahay nito ang illegal na droga. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, alas 5:50 ng umaga kahapon nagsilbi ng search warrant ang kanyang mga tauhan sa bahay ng suspect kung saan inasamsam ang 4 na plastic sachet na naglalaman ng
ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10 gramo at may street drug price na 68,000 pesos. Nasamsam din ang isang rolyo ng aluminum foil, 3 piraso ng disposable lighter, 1 piraso ng aluminum foil strip, 1 piraso ng improvised aluminum tuter, 2 pares ng gunting at 1 bungkos ng mga plastic sachet. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. 36 makalipas ang alas 4 sa pagdinig ng Senate Finance Committee hinggil sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways, nanawagan si Senator Loren Legarda ng malawakang reforma sa ahensya. Binigyan din niya na ang taong-taong issue ng overpricing at kakulangan ng transparency sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura ay isa sa mga pangunahing problema. Ipinunto pa ni Legarda ang kawalan ng malinaw at siyentipikong batayan sa pamamahagi ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bawat distrito. Nagbigay siya ng halimbawa ng mga lalawigang may maliit na populasyon at sukat ng lupa na nakatatanggap ng sobrang pondo. Samantalang yung mga lugar na may higit na pangangailangan, kulang na kulang naman. Inamin naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na hindi pa lubos na maipapaliwanag ng ahensya ang kasalukuyang formula, pero nangako itong tuluyang tatanggalin ito sa pagsapit ng 2027. Ipinahayag din niya na ang magiging batayan ng bagong sistema tulad ng pangangailangan, panganib sa kapaligiran at kakayahan ng isang lugar ang siyang may patutupad sa mga proyekto. Tinanggap ni Legarda ang pangako ng kalihim ngunit iginiit na dapat simulan agad ang reforma. Ang sabi ho ni Senator Legarda, we still have time to correct the 2026 budget before the plenary. Let's not wait for 2027. Kasi sabi niya nga, we're just halfway through the process. Tinuligsa rin niya ang overpricing sa mga proyekto ng DPWH at binanggit na ang mga kinakailangang o kamakailang issue na may kinalaman sa katiwalian at labis na pagtaas ng presyo ng mga materyales at mga proyekto. Handa na ang kulungan ng mga personalidad na mapapatunayang sangkot sa Manumalyang Flood Control Project. Matatagpuan ang bagong tayong gusali ng Bureau of Jail Management and Penology sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Ang bagong pasilidad ay may kakayahang mag-accommodate ng nasa 200 persons deprived of liberty at may sukat na 47 square meter kada dormitoryo na kayang mag-accommodate ng hanggang 10 PDL bawat dorm. May sarili itong lababo, banyo, shower at tig-iisang kama para sa mga PDL. Meron din itong purified drinking water, open space kung saan pwedeng magpaaraw at mag-ehersisyo. May maayos ding area kung saan maaaring makadalaw ang abogado at pamilya ng PDL. Kasabay nito, tiniyak naman ni Interior and Local Government Secretary June Bicrimulya, walang mangyayaring special treatment sa sinumang makukulong sa pasilidad, anuman ang katayuan nito sa lipunan. Gayunman paglilinaw ng kalihim, may jurisdiksyon pa rin ang Sandigan Bayan na tukuyin kung saan ikukulong ang mga akusado. Sa kasalukuyan, meron ng mahigit 3,600 PDLs mula sa lumang City Jail ang nakakulong sa pasilidad at may 80 detention cells na bakante na kayang mag-accommodate na ng 800 mga detainee. Maganda umaga, Pilipinas! Hinimok naman ni Senator Bongo si Public Works Secretary Vince Dizon na tiyakin ang accountability at pananagutan sa mga irregalidad sa flood control projects ng ahensya kasabay ng panawagan para makasuhan ang mga sangkot sa GOES at mga substandard projects. Sa budget hearing ng DPWH, sinabi ni Senator Go na ang nasabing ahensya ay under public scrutiny sa harap ng mga nabunyag ng mga corruption at inefficiency ng ilang opisyal sa ginawang na nagbistulang ginaging gatasan ng pondo ng gobyerno. Ginit ni Senator Go ang accountability ay dapat sumasakop sa lahat ng sektor, mula kontratista, tagapagpatupad hanggang sa mga proponents ng mga proyekto, gayon din ang mga mababatas. May pakiusap din si Senator Go kay Secretary Dizon, seek the truth, not the script. Naniniwala kasi ang senador sa dignidad at katatagan ng DPWH Secretary para linisin ang katiwalian sa pamahalaan na nagmumula sa kanyang pinamumunoang ahensya. Kaisa rin si Senator Go sa panawagan ng publiko na sampahan ng kaso ang mga taong responsable sa katiwalian. But I am one with the Filipino people. Kasama po ako sa panawagan ng publiko na dapat managot po ang lahat ng sangkot dito sa lahat ng
korupsyon na naiulat. Those behind failed and ghost projects must face the consequences in pursuit of justice. Ginagawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno. Let us hold all those responsible for this mess accountable. Accountability must cut across all sectors, from contractors and implementers to proponents and legislators. Sec Vince, sa lahat po, I hope you are one with us, the Filipinos, in this crusade against corruption. Seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Sa gitna ng Senate budget hearing pa rin ng Department of Public Works and Highways, ipiniliwanag naman ni Secretary Vince Dizon na pagsasaayos at hindi pagdepensa sa mga bulok na sistema ng kagawaran ang kanyang mandato. Ito matapos na idiin ni Senator Bam Aquino ang kahalagahan ng paghimay sa mga detalye ng disenyo at katumbas nitong presyo tulad ng ginawa nitong pagsisiyasat sa disenyo ng classrooms sa hiwalay namang pagdinig. Binigyan din ni Secretary Dizon na kasama sa reforma ang pagbabago sa presyo. Mr. Chairman, if I may be frank, ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. Sa hearing, sinabi ni Senator Bam na talagang napakalaki ng kailangang gawin. If you will try to look at all the designs and all the prices again. Hindi biro ang napakataas na mandato kay Secretary Vince Dizon. Ang pagsusuri at pagrerepaso sa lahat ng mga proyekto ng kagawaran ay parang pag-uulit ng mga pre-construction phase ng bawat proyekto sa nakalipas na dekada para tumbukin ang mga prosesong inabuso ng mga tiwaling kawani, kabilang ang design at ang kaakibat nitong costing. Para mapigilan ang pagsasamantala sa prosesong ito, nauna nang iminungkahi ni Secretary Dizon ay sa publiko ang construction materials price data upang makita ng taong bayan ang halaga ng bawat materyales na ginagamit sa mga proyekto alinsunod sa inuprobahang disenyo. Malamang, dyan ho magkabukingan. Nandyan ho yung overpricing. Kumpiyansa naman ang kalihim na matutuldukan ang naturang problema sa pagkakatalaga kay Engineer Lara Marisa Esquivel bilang bagong officer in charge sa Undersecretary for Operations na namamahala sa Convergence Project at Technical Services ng Kagawaran. Si Engineer Esquivel ay naunang itinalaga bilang OIC ng DPWH Bureau of Design noon lamang Hulyo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4, higit 6,000 na mga proyekto ng Department of Public Works and Highways ang nakitaan ng red flags ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2026 budget ng DPWH, isiniwalat ng senador ang mahigit 271 billion pesos na laga ng proyekto ng ahensya na may red flags. Kabilang dito ang mga kalsadang walang station numbers, duplicated o doble-dobling mga proyekto, splitting ng mga proyektong hinati sa maraming phases, reappearing o nasa 2025 budget na uulitin pa sa 2026. Sa wakas nakita na rin ito ng mga senador. 2022 budget pa lang, 2023 budget, sinasabi na namin sa inyo, may double, may triple insertion eh. Hindi naman kayo nakikinig. Dahil dito, diniper ng komite ang pag-aproba sa panukalang budget ng ahensya. Pumirit ng isa pang pagdinig ang Senado para maayos at malinis ng DPWH ang mga natukoy na red flag. Overprice o labis ang presyo ng mga materyales ng ilang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Ito ang binunyag ni Public Works Secretary Vince Dizon sa pagdinig nga ng Senate Committee on Finance sa panukalang 625.78 billion pesos na budget ng DPWH. Ayon mismo kay Dizon, umabot pa ng hanggang 30% ang overpricing sa mga materyales sa ilang rehiyon gaya sa presyo ng semento, bakal at iba pa. Dahil dito plano ng kalihim na tapyasan ang material cost para sa infrastructure materials ng bawat rehiyon. Ay 25 na makalipas ang 25:45 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Higit naman sa 19,000 gustong maging seafarer sa ilalim ng training ngayong taon. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga.
Nakapagsanay ng National Maritime Polytechnic NMP Tacloban ng kabuuang 19,550 na aktibo at nagnanais baging seafarers sa unang 3 kwarto ng taong 2025 at pinagmamalaki nito ang patuloy na tagumpay ng kanilang training output kasabay ng pagpapaunlad ng kanilang modernization program. Ayon kay NMP Executive Director Victor Del Rosario, malaking pag-angat ito kumpara sa training output noong nakaraang taon kung saan umabot lamang sa 19,650 itong kabuang bilang ng mga nasanay noong 2024 at tumbas ng 196% na target ng ahensya sa 10,000 na mga trainees. Naitala ng NMP ang 87% na employment ng mga trainees nito na na-hire o nakapasok sa trabaho isang taon matapos ang kanilang pagsasanay. Binahagi naman ni Naisel Baslote ang isang trainee mula sa Butuan City ang kaniyang kasiyahan sa kalaman at karanasan na nakuha niya mula sa NMP Tacloban. Si Baslote ang kaniyang 11 kasamahan ay bumiyahe pa patungong Tacloban para dumaan sa pagsasanay sa NMP. Umaasa makasakay sa cruise ship o iba pang mga dayuhang barko upang masuportahan ang kanilang pamilya. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng mundo. Ha? Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula po ng ultabayo, mas magiging efficient po yung bunga ho nito. Ano, ha? Mas mararamdaman natin. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero. Ang bawat capsule ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulog po ito para muling lumakas ang ating immunity. Nalalabanan ang iba't ibang mga karamdaman. Nakatutulong din po ang ultabayo para malabanan natin ang puyat, pagod at stress. At ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Ha? Kung may mga concerns pa po kayo, makipag-ugnayan po kayo sa mga dalubhasa. Ha? May mga medical experts na nakastambay. Mag-text ho kayo sa 0931-033-2871 saan mong panig na mundo kayo naroon. Ha? 0931-033-2871. Diyan po kayo magpadala ng inyong mga tanong. Yan, ha? Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Drug, Amesco Drug at Curamed. At ito pang good news, ha? Kung kayo po ay bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Ang mahalagang paalala ng ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, umawat lamang sa 2 driver na nag-aaway sa trapiko, nasaksak pa sa dibdib. At malubha ang kalagayan ngayon sa Orani, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny, good morning. Patuloy ngayon nilalapatan ng Luna sa Orani District Hospital ang isang lalaki na sinaksak sa dibdib matapos umawat umano sa away ng 2 jeepney driver sa terminal sa Barangay Mariapi, Orani, Bataan. Sa inisyal report ng Orani PNP, naganap ang pananaksak 11:30 kahapon ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, nag-ugat ang insidente sa isang mainitang pagtatalo sa pagitan ng 2 jeepney driver hinggil sa umano'y overtaking habang sila ay nasa karsada na bumibiyahe. Pagdating sa Orani Balanga Jeepney Terminal, nagharap muli ang dalawa at dito umano ay nagbunot ng patalim ang isa sa mga ito at hinabol ang kaalitan na kapwa driver. Sa nasabing pagkakataon, nakialam ang isang jeepney operator upang awatin lamang ang alitan o nag-aaway na 2 driver. Subalit, tinamaan ang isa sa mga ito sa ulo gamit ang hawak nitong umawat na bakal na tubo. Bunga nito gumanti ang nasaktan na tinamaan sa ulo at sinaksak ang operator sa dibdib gamit ang hawak na patalim. Agad na isinugod sa Orani District Hospital
ang sinaksak at ang tinamaan ng tubo upang malapatan sila ng lunas. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabakikayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Samantala, 10 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! May follow-up si Morley Elinio dun sa report kanina ni Gorgie Rula. Ha? Claudine Barreto, iginit na totoo ang naging revelasyon ng kanyang nanay tungkol sa relasyon nila ng mag-asawang si Raymart. Ayan, dating asawa na si Raymart Santiago. Alamin natin na detalye mula kay Morley Elinio. Morley, good morning! Yes, magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos magbigay pahayag ni Mami Inday sa kung ano ang mga kalungkutan at pasakit na naramdaman ni Claudine Barreto noong mga panahong sila ay nagsasama pa ni Raymart Santiago, ay nagkaroon ako ng chance na makausap mismo si Claudine. Umiiyak si Claudine. Ayon kay Claudine, ang bawat linya na binitawan ng kanyang ina ay pawang katotohanan. Walang labis, walang kulang. Sobra umano ang paghati at dinanas niyang kalungkutan sa piling ng mga panahong sila pa ni Raymart Santiago ay nagsasama sa iisang bubong. Inamin ni Claudine na sa pag-aalaga at pinansyal ay hindi daw tumutulong itong si Raymart Santiago at mag-isa lang daw siyang nagtataguyod sa kanilang mga anak. Ayon pa kay Claudine, sobrang nalungkot siya. Sobrang nadihado siya noong mga panahong sila pa ni Raymart Santiago. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Elinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay, nako Sana nga ho, dahil magpapasko, yung mga nag-aaway-away, magpatawaran na at muling magsama. Ngayon kung hindi talaga magsasama, isaalang-alang natin ang kaligayahan ng mga chikiting. Dalhin sila sa SM Aura. Paskong-pasko na sa SM Aura. Ba, kaganda ng disenyo. Ito ay matapos na opisyal na paiulawan ang Christmas tree sa SM Aura na matatagpuan sa Street Corner McKinley Parkway sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Nasa BGC ang SM Aura. Ito ang unang Christmas tree na pinailawan ng SM sa 89 nitong mga super malls o SM super malls sa buong bansa. May taas na 30 talampakan ang Christmas tree na pinalamutian. Basta nilagyan ng design ng mga naglalakihang pulang Christmas balls at mga gold stars. Nasa 20 o 20 talampakan naman ang taas ng White Reindeer na ipinwesto malapit sa naturang Christmas tree. Aba, lalaki namang reindeer na yan. 20 feet ha? Buti na lang hindi ito mahirap, hindi ito madaling bitbitin. Malamang yung mga mahilig sa reindeer madisgrasya yan. Ay, dahil magpapasko, wag din ho natin kalimutan. Magpa-reserve na ho kayo sa Tangerine Chocolate ha. Tawag na ho kayo, mag-text na ho kayo sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero pwede na
rin ho kayo mag-message dyan para sa inyong mga order. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ngayong Pasko, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! At alam ba ninyong posibleng magpabagal sa biological age ng katawan ang pagkain ng dark chocolate? Itong lumabas sa isang bagong pag-aaral ng University of Surrey at University of Potsdam kung saan natuklasan ng mga dalubhasa ang tinatawag na theobromine na natural na matatagpuan sa dark chocolate. Ibig sabihin, ang mga selula ng katawan ay maaaring magmukhang mas bata kaysa sa aktwal na edad ng isang tao. Pero pala yung mga mahihilig kumain ng tsokolate, hindi halatang ang edad, ha? Sino bang mag-iisip na tayo po 50 anyos na? Kung tayo mukhang 40 lang. Ay, magsalamin ka nga. Baka sa isip lang, ano ha? Pero totoo lang, ha? Marami dyan mga edad 50 pero mukhang 60. Pero meron mga edad 50 pero batang-bata pa rin ang dating, ha? Kasi may hilig ho sa tsokolate. Isinagawa ang pag-aaral sa mahigit 1,600 katao sa United Kingdom at Germany kung saan natuklasan ng mga manaliksik na ang may mataas na antas ng theobromine sa dugo ay may DNA patterns na nauugnay sa mas batang biological age. Dahil sa theobromine ay theobromine ay pangunahing nagmumula pala sa kokwa. Mas mataas ang posibilidad na makinabang ang mga kumukonsumo ng dark chocolate dahil ito ay may mataas na kokwa kaysa sa gatas o white chocolate. Ayan. So alam na dis, ha? Order na ng tangerine chocolate. So, ayan. And then, tsaka yun, alam natin, yan ay 100% locally made na tsokolate. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-asawang Sara at Curly Discaya hindi sumipot sa pinatawag na investigasyon ng Baguio City Council kaugnay ng 110 million pesos na Baguio Tennis Court Project. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH 41, ay Bagdabigat, Romy. Hindi sumipot si Gino Pacifico Discaya II, General Contractor ng St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation sa pinatawag na pagdinig kahapon ng Baguio City Council ukol sa kontrobersyal na Baguio Tennis Court Project na pinondohan ng 110 million pesos. Wala ring ibang kinatawan mula sa St. Gerard ang dumalo sa naturang investigasyon. Gayon dumalo naman sa inquiry sina Architect Johnny Degay ng City Building and Architecture Office, Budget Officer Attorney Leti Clemente, Chairperson ng Business and Awards Committee for Infrastructure at dating City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña. Inanyayahan na Baguio City Council ang mag-asawang Sara at Curly Discaya para magpaliwanag sa kasalukuyang kalagayan ng tennis court at parking area project. Ayon kay Vice Mayor Faustino Aloan, mahalaga ang pagdinig para maliwanagan ang mga residente at lokal na pamahalaan sa totoong katayuan ng proyekto. Maraming kababayan ang nagtatanong at bumabati ko sa social media nang malaman ng kontrobersyal na mag-asawang Discaya na dawit sa mga flood control projects ang nakakuha sa kontrata para sa Baguio Tennis Court Project. Kaugnay ito mismong si Baguio City Mayor Benji Magalong ang umamin na pinasubcontract pa na ang naturang project. Ito si RH 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jostagina. Magandang umaga, Pilipinas! Pagbabawas naman ng 15 to 30% na across the board sa budget ng DPWH suportado ng mga senador. Yan ang ibabalita sa atin ni Raymond Edpan sa RH28. Raymond, good morning. May malinaw ng pagkakaintindihan sa pagitan ng mga senador at ni Secretary Vince Dizon ng DPWH para bawasan ng 15 hanggang 30% ang budget ng ahensya para sa 2026. Sa DPWH budget deliberation sa Senado, iminungkay ni Senador Loren Legarda
ang across-the-board reduction ng 25 to 30% sa lahat ng DPWH infrastructure line items. Sabi ng senador, kapag overpriced ang budget ng mula 25 hanggang 50% ay hindi nito lalagda ng 2026 General Appropriations Act. Giit ni Legarda, kailangang huwag nang hintayin pa ang 2027 kundi ngayong 2026 na ito gawin. Magandang pahiwatig ito na seryoso sila sa reforma sa ating budgetary process. Suportado din ito ni Senator Pam Aquino sa pagsasabing 20% ang nauna niyang nabanggit kay Senador Legarda, ngunit walang problema kung itatas pa ito sa 25% reduction. Sabi ni Aquino, mahalagang tiyakin na mawala na ang mga taba sa budget, mga terminong parking, sagasa at iba pa na upang matiyak na ang totoong halaga ng proyekto ang kanilang maaprubahan na siya namang nararapat para sa taong bayan. Para kay Secretary Dizon, nag-usap na sila ni Senador Sherwin Gatchalian at Batangas Congressman Leandro Lebiste tungkol dito. Diin ng kalihim mahalaga ang mga reformang kanilang ipatutupad para mapababang halaga ng mga proyekto ng DPWH. Magsisimula ito sa pagpapababa sa cost of materials. Sabi ni Dizon, niriripaso na din nila ang Construction Materials Price Data o CMPD at Detailed Unit Price Analysis o DUPA at ilalabas ang resulta sa susunod na linggo. Kahit umabot ng 8 oras ang deliberasyon sa budget ng DPWH sa Senate Committee on Finance, ay hindi pa ito natapos at ipagpapatuloy muli sa susunod na araw ng Lunes. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas. 1 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 2 minuto makalipas ang 5:00. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Baka nakakalimutan nyo ha. Ngayon po ay araw ng Martes, October 21, 2025. Panahin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Ma'am Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po, good morning sa ating mga tagapakinig sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Patuloy pa rin po nating minomonitor itong si dating bagyong Ramil na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At huling namataan mahigit 700 kilometers west or kanluran ng Lawag City sa Ilocos Norte. So ito pong si dating bagyong Ramil ay wala na po epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya naman po yung mga pagulan na mararanasan, partikular po sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Batanes ay dulot ng epekto ng easterlies o yung mainit at maalinsang hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. So sa mga areas po na nabanggit natin, possible maranasan po yung mga moderate at times heavy na mga pagulan, kaya doble ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga flash floods
or landslides. Samantalang dito po sa Metro Manila, pati na rin sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay generally fair weather naman po ang inaasahan natin ngayong araw. At kung may mga pagulan man, ay mga thunderstorms po ito na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. So pwede po yung mga biglaan at panandalian na mga pag-ulan. Wala din po tayong gale warning sa ngayon, pero inaasahan po natin yung moderate to rough sea conditions sa may extreme northern zone. So iba yung pag-iingat lamang po sa mga kababayan natin na lalayag sa areas po na yan. At sa mga susunod na araw ay wala po tayo nakikitang bagyo na maaaring makaapekto po sa ating bansa. So makakaranas po tayo generally fair weather conditions sa malaking bahagi po ng ating mga kupuluan at the very least sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Yan ang latest. So towards weekend, mainit ha? Yes po, by possibility po na, lalo na pagdating ng tanghali. Oo, kasi sayang yung Pride detergent namin. Hindi natutuyo ang Maglaba na po, yes po. So pwede na maglaba ngayon ha? Teka muna, saan nagpunta si Ramil? Si Ramil po ay bali patungo na po siya dito sa may area ng Vietnam. Vietnam? Opo. Doon naman siya magpapaulan. Lumalakas? Bale, meron po kasi tayong tinatawag yung dry air infusion. So pag yung bagyo po kasi is nag-interact sa dry na hangin, humihina po ito. So bago po makarating ito sa Vietnam, ay maaaring pahina po ito ng pahina. Pahina na. Buti naman kasi siyempre, alam naman natin, doon din tayo kumukuha ng bigas eh. Nag-i-import ng bigas, di ba? Mahirap naman maperwisyo. Pero malamig na ngayon ha? No po, yes po. So most likely sa mga susunod na araw, unti-unti na pong magpaparamdam yung malamig na simoy ng hangin ng amihan. So possible po by last week, kasi yan lang October or first week ng November, maaari mag-declare na po tayo ng north. Pero malamig na sa Baguio eh. Nasa 18. Yes po, nagsisibabaan na din po yung mga temperatura natin. Diyan sa may bandang norte, no? Yes po. Okay. Thank you, Ma'am Rhea. Ingat. Maraming salamat po. Ingat din po. Magandang umaga. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Samantala, sabi nga nila, dumadami daw yung flu-like illnesses. Kasama natin ngayon ang presidente po ng Private Hospital Association of the Philippines, si Dr. Jose Rene De Grano. Doc, magandang umaga po sa inyo, Mr. President. Opo, magandang umaga po mga hello sa ating po mga... ang sinasabi ng DOH, wala namang wala namang bagong strain o kaya kakaibang strain o kaya bagong virus bagamat recorded ang pagtaas. Sa lahat ng mga ospital, anong average ho ng cases na may kinalaman sa flu-like illness, Doc? Sa amin pong estimate, sa mga pribadong ospital, meron talaga increase na around 5 to 10% siguro dati. Pero yun nga po, siyempre ang ating kagawaran ng kalusugan ng DOH ay nakabatay ang kanilang pronouncement sa data na dumarating sa kanila. At sa tingin po nila, dahil ito po naman napasabay sa panahon na talagang ganito po talaga sa third quarter, last quarter, ang mataas yung mga viral illnesses na yan. Talagang ganun. Halos sa tingin nila ay halos pareho lang ng dati. Hindi naman talaga ganun kataas. Kasi usually naman po, kasi itong mga ganyang viral illnesses na yan, magpukonsulta minsan and then ayaw naman magpa-admit. Minsan po, siyempre, pag ganun hindi naman nagpapa-admit, uuwi lang. Minsan dito nare-report ng mga hospital beds. Okay. Hindi libre ng may di ba? Basta hindi ba kasama sa hospitalization benefit ang flu-like? Ay, kasama po yung especially kung mga upper respiratory tract infection. Pero siyempre, alam niyo mo, kahit sabihin natin libre ang magpa-admit kung gagamitin natin halimbawa ang PhilHealth. Ay, siyempre, sabihin lang, di kaya ko na to. Ay, sabagay, no? Ubot-sipon lang to. Lagnat laki. Pwede na. Nung mga bata pa si Dr. De Grano, Royal True Orange lang at saka cracker katapat niyan. Tama po yun. At saka ngayon po, alam niyo naman po na magastos talagang magkasakit. Hospital. Kasi hindi naman lahat siyempre, pakakainin nyo, may magbabantay sa inyo. Especially, pag mga bata po, yun talaga, usually yan, ina-admit nila. At saka yung may mga comorbidities, mga elderly, yun, ina-advise nila, magpa-admit. So, 5 to 10% lang naman pala
namomonitor? Estimate lang po. Estimate lang po namin yun kasi talagang yung ibang hospital po, sinasabi nila, naku, ang daming minsan hindi kami maka-admit, dahil minsan ang problema pa rin po natin ay kulang pa rin po ang ating mga staff, especially yung mga nurses. Kulang? Ang dami nurses ang dami na program graduate recently. Marami po, totoo yun, pero marami rin pong umaalis. Ay, ganun? Hindi pa. Akala ko tinaasan na ninyo yung sweldo, entry level ng mga nurse natin. Sa mga kaya pong magtaas, talagang halos pinapantayan nila yung binibigay ng gobyerno, Maabot na po ngayon, actually, kung susundin niyo talaga yung salary grade na 15, abot na po ng 40,000 a month. Hindi kaya na maliliit na ba private hospital? Hindi po kaya ng mga maliliit na hospital yan. Kasi ang pinagkikitaan lang naman ng maliliit na hospital, wala namang subsidy yan sa gobyerno. Siyempre, yung yung mga serbisyong na ibibigay nila na wala namang masyado, wala silang MRI, CT scan, wala silang mga ibang high-end na mga equipment at laboratories. So, sila, kumbaga saan hindi nila kaya ibigay yung ganun or pantayan yung ganung kata. Hindi naman din kakayanin ng mga regional hospitals natin, ng mga government hospital na ma-accommodate. May budget hearing ngayon, Mr. President, Dr. De Grano. Hindi ba kayo pinatawag pa ng mga senador natin? Tanungin, paano naman kayo masusuportahan? Total, binawasan na natin yung pondo para sa mga ghost project, sa mga flood control, at saka mga hindi napapakanibangan ng mga health center. Baka po pwede, i-subsidize na lang natin yung iba pang mga serbisyo ng mga private hospitals. Walang patawag sa inyong ganon? Actually, nag-iintay po sila sa mga hearing, pero siyempre hindi naman po lahat maka-attend agad. Kasi kayo? Alam nyo, pag nag-umattend po kayo, buong araw yan. Kasabagay, halos maghihintay kayo kung kailan kayo tawagin. Pero kayo, pinatawag na kayo, hindi pa? Naimbita na kayo? Meron pong mga invitation sa amin at minsan nakaka-attend kami, pero kadalasan po, hindi kami agad nakaka-attend. Kasi hindi naman kami taga Manila yung iba namin. Sabagay, Pero baka naman po pwedeng written inputs na lang, di ba? Yun ang ipadala. Doon po sa mga bills na nilalabas nila, sinasabi namin na sumasang-ayon kami. Okay. Hindi, pero dito sa budget deliberation, kasi ito yung panahon na pinag-uusapan subsidy, di ba? Marami tayong naririnig na subsidy sa mga contractor. Subsidy. Wala subsidy sa mga private hospitals. Di ba? Kung siguro ay isipin natin, yan, nandito na tayo, kung yung nawalang yun, na hindi nila na pinapakinabangan diyan sa flood control. Baka ang laki pong naging tulong niyan sa ating mga ospital, pribado at saka government hospitals. At ang ating mga nurses baka lalong mas mabilis. Ibig sabihin, mas hindi sila mag-aalisan kasi kayang i-provide ng ating mga ospital yung kanilang gusto. Teka, may utang pa ba sa inyong PhilHealth? Meron pa rin po. Kasi yun po yung dati pa. Pero mabilis naman po ngayon. Sa totoo lang, mas mabilis sila magbayad po. Mas mabilis na magbayad ngayon ba? At least may pagbabago, ha? Oo. Magkano pa more or less ang natitirang utang? Malaki pa po. Billion pa rin po. Billion pa rin? Kung yun, kaya bayaran po yun nung nawalang pondo po. Oo nga, sana binayad nila sa mga utang. Di ba, para nagamit ninyo sa improvement ninyo, kaya sa sweldo ng mga nurses, para wag nang magsilayas. Tama po yun. Ay, naku. Siya, sige. At least maganda ho yung magandang marinig sa inyo na hindi naman pala ganun kataas yung sinasabi. Ha? At maaaring ito reaction lang din baka sa mga mangilan-ngilang ospital, pero hindi in general situation. Doc, maraming salamat. Thank you for joining us. Thank you din po. Magandang umaga. Si Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo po naman ng Private Hospital Association of the Philippines. Ayan, ha? Kaya ibuso natin ang ating immunity, dagdagan po natin ang pahinga, At alam ba ninyo, malaki ang epekto ng temperatura ng isang kwarto, hindi lamang sa kalidad ng tulog, kundi maging sa ating metabolismo.
Ito ang lumabas sa pag-aaral kung saan ang pagtulog sa mainit na kwarto ay maaaring magpabagal sa metabolismo, magdulot ng pagdagdag sa timbang. Hala, kaya daw yun sa mga natutulog sa hindi malamig na kwarto, hindi maganda yung temperatura, medyo nagiging taba-ching-ching. Ang pagtaas ng panganib sa insulin resistance na isa sa mga sanhi ng diabetes. Paliwanag ng mga eksperto, kapag kasi masyadong mainit ang silid, bumababa ang aktibidad ng brown adipose tissue o BAT, isang uri ng good fat sa katawan na nagsusunog ng calories upang makalikha ng init. Kapag humina ang gawain ng BAT o BAT, bumabagal din ang pag-burn ng calories. Kaya mas madali ang pagtaas ng timbang sa paglipas ng panahon. Ganun pala yun. Bukod dito, ang sobrang init sa kwarto ay nakakaapekto rin sa natural na pagbaba ng temperatura ng katawan na mahalaga para sa mahimbing at restorative sleep. Mabuti si doktora na Doktora Seni dyan sa Tagaytay, Oo, si Mayor Seni Mendoza, natural ang lamig nila doon eh. Buksan mo lang ang bintana kung may screen, 'di ba? Para hindi makapasok ang lamok, 'di ba? Dok Seni, sarap pala dyan sa inyo. Kaya pala maraming mga taga-Batangas ang hindi basta-basta tumataba. Yan, ha? Bukod sa sobrang init ng kwarto, nakakaapekto din ito sa natural na pagbaba ng temperatura ng katawan na mahalaga para sa mahimbing at restorative sleep. Ayun. Kapag kulang sa tulog, nagiging magulo ang mga hormone na kumukontrol sa gana ng pagkain at stress na nagdudulot naman ng pagtaas ng cortisol, pagkagusto sa matatamis at pagbawas sa mga insulin sensitivity. Iminumungkahi ng mga eksperto na panatilihing malamig ang silid sa pagitan ng 15 to 19 degrees Celsius, gumamit ng breathable na kumot o damit na pantulog at tiyaking may maayos na ventilasyon. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makatutulong upang makamit ang mahimbing na pagtulog, balanseng metabolismo at maayos na blood sugar level. Ayan, ha? Oo. Pero yung iba parang nakakaloko din kuminsan. Magtataas ng aircon pagkatapos magbabalot ng makapal na kunot. Di ba? Balansehin natin. Kung gusto mo ng malamig, palatasan mo yung aircon, although dagdag gastos, Pero huwag ka nang gumamit ng makapal na kumot. Yung problema mo, pag nanay mo, lamigin, di ba? Yung nanay mo, balot na balot ng kumot, yung anak, halos ayaw nang gumamit ng pajama. Para lamang maging Kaya balanse lang yan, ha? Ayan. Kaya, para doon sa mga nakikinig sa atin, bukod sa liwanag ng araw, liwanag ng ilaw, na nakakaapekto sa pagtulog, ayun. Ang temperatura o balanse ng temperatura ay nakatutulong din para mas maging mahimbing ang ating tulog. Ayan, ha? Good morning, Ambassador Harry Angpin. At magandang umaga din kay Oxygen Marie. Kumusta ka na, ha? At magandang umaga po sa ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Bakit ayaw? Yan. Magandang umaga, Pilipinas! 18 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Makikanta sa bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Eto muna, Mahiwagang Tunog. Ayan, ano itong ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 8,000 piso po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hinahanap natin 2 items na parehong gumagamit ng kuryente. Yung isa ay ginagamit sa komunikasyon. Yan. Ayan. Pag binigay ko kasi yung taon na naimbento ito, dali-daling makakuha eh. Pero parehong moderno ho itong modern technology. Ayan. At saka yung isa medyo gamit ho ng medyo yayamanin ng mga bahay. Alam niyo naman si Tunog Master, Mabel Aribe. Yan, yayamanin. Kaya meron siyang ganong klase sa bahay na gumagamit ng kuryente. Ako walang ganon eh. Magasto sa kuryente.
Ayan, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Dagdag na clue. Bukas ha. Pag hindi pa rin nakuha ngayon, bukas magbibigay ho tayo ng clue tungkol po sa panahon ho ng imbensyon para mas madali ho ninyong matukoy. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, correct ko pala yung pagbati ko kahapon. Si Dr. Dan Zambrano III ay anak pala ni Dan Jr. At apo ni Manong Dan Zambrano dyan sa Kidapawan City. Ito pala anak ng hindi pala ito anak ni Pate. Anak pala ito ng kanyang kuya na si Dan Zambrano Jr. Anyway, congratulations sa pamilya Zambrano dyan sa Kidapawan City sa pagpasa ni Dan H. Zambrano III. Ayan, ha? Love na love talaga ni Sir Dan ang kanyang pangalan. Nagdiriwang din ang kanyang birthday ang aking kaklase noong high school. Si Engineer Dennis Mijares, si Kulot. Pero si Kulot ay hindi na hukulot ngayon. Then, happy birthday. Enjoy your being grandud. Magandang umaga, Pilipinas! Hinihinala ang Chinese rocket debris na recover ng Navy sa Palawan. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, na-recover ng AFP Western Naval Command o AFP Westcom ang isang hinihinalang rocket debris ng China sa karagatang sakop ng Patarasa, Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa Westcom, nakuha ng BRP Lolinato, Toong ang naturang rocket debris habang nagsasagawa ng maritime operations ang nasabing naval vessel ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Pininiwala ang bahagi ito ng pinakawalang rocket ng China at hinihinalang bumagsak nga sa layong 12 nautical miles timog silangan ng Rio Tuba. Metallic itong palutang-lutang na bagay at may marka pa o disenyo ng malaking watawat ng China. Pero liban dito, isa sa ilalim pa sa kaukulang documentation, assessment at disposition na nakuhang debris sa pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan pang ahensya ng pamahalaan. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Teka muna. Baka may mga importanteng lakad doon kayo. Huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. May mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Naibag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Bulog, Cagayan. At magandang umaga din sa mga suki natin dito po sa Occidental Mindoro. Ay, Director Joel Valera, magandang umaga po sa inyo, ha? At syempre kay Justice Max De Leon, Justice Energito ng Sandigan Bayan, magandang umaga po sa inyo. Justice Alex Gasmondo, ha? Tita Sally, Mami Sally, ang nanay po ni Justice Raul Villanueva na nakatutok din ho sa atin araw-araw. Good morning! Magandang umaga, Pilipinas! Nasa Port Avenue, Caloocan si Edwin Duquet na mamalengke. Detalye mula kay Edwin. Edwin, good morning. May buntag Kuya Jel, medyo tumaas na ng 20 na sa piso ang karne ngayon dito sa Port Avenue. Paging itong manok na dating 190, apetwaro naman ang 200 pesos bawat kilo ngayong umaga. Aba itong baboy Kuya Jel, mula sa 300, ngayon ay 350 na yung kilo nito. At itong pork, pinilig, ito yung 350. Itong pata ulihan ay 320 at 300 naman itong pata ulihan. Yung lempo, mas na rin ng hanggang 400 pesos yung bawat kilo. Hindi pa rin natin itong presyo ng gambing na nasa 500 pesos. 14 man yung baga. Pag itong pampapaitan
ay 250 pesos bawat kilo. Yung presyo naman ng isda, abay, walang planong bumaba dahil nasa 350 ang presyo ngayon ng bangos. Ang galunggong ay 330. 240 naman ang yellowfin. Habang itong shrimps ay 180 itong pinakamaliit, susundan ng 480 at 620 naman yung sobrang laki, oversize. Habang itong tilapia ko Angel ay pumapalo ng 160 yung bawat kilo, yung galing ng Batangas, at 140 naman itong huli ng Pampanga at Bulacan. Ang presyo ng gulay ay hindi pa rin masyadong gumalaw dahil itong kamatis ngayon ay 140 bawat kilo. Ang presyo ng ampalaya ay 160. Kalabasa, ito yung bumaba ng 50 pesos. Yung mula sa dating 70. Ang itong labanos ay 80 pesos. Ang talong 100 to 120. Luya 160 pesos. Ang sibuyas bumaba ng 140 mula sa dating 160 pesos. Habang itong repolyo 80 pesos. Ang carrots naman ay 190. Ang siling na muyo nasa 200 at ang panigang naman ay 140 bawat kilo. Habang ito siling makopa balik sa 200 pesos bawat kilo. Ang presyo ng bigas naman nag-umpisa pa rin ng 42. Wala na yung 35 at 40 ngayon. 42, so sanda na 48, 52, 60, 68, merong pinakamahal ito, 70, itong Dinorado, at ang susunod naman ito yung malagkit, nasa 80 hanggang 100 pesos pa rin yung bawat kilo. Yan ating bagong price monitoring report ngayong umaga dito sa 4th Avenue, Caloocan na Resort 3. At dito kinakulat sa Misares, oras sa Pilipinas, oras sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ito hindi ho nagtataas, hindi ho nagmabago ang presyo, pero gumaganda ang kalidad. Ang tinutukoy po natin, Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyon po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito, itinanim sa ilagin ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tanyon, ito'y talagang 100% gawang lokal, but Taste and Looks Global, tinulungan ng DTI at ng DOST, talagang ipinagmamalaki ng mga taga-lalawigan ng Quezon dahil ito'y produkto na gawa ng kanilang mga mamamayan. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, sana ating tangkilikin dahil ang bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate ay pagpapalakas sa ating lokal na ekonomiya, pagpapalakas sa loob ng ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate, 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Department of Energy, pinalakas pa ang energy security sector at gagamit na daw ng digital tools. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mas pinalakas ng Department of Energy ang seguridad sa enerhiya at inihahanda na rin ito ang sektor sa paggamit ng mga digital tool para sa pagtugon sa mga sakuna o kalamidad. Ayon sa DOE, una nang binuo ang 3 multi-agency team nitong entrada ng taon upang ipatupad ang cybersecurity framework ng sektor. Partikular ang Oversight Committee, Energy Sector Computer Emergency Response Team at Technical Working Group on Critical Information, Infrastructure Identification. Bahagi rin ng pinalakas na inisyatiba ang Cybersecurity Seminar na pinangunahan ng Task Force on Energy Resiliency ng Kagawaran. Idiniin ng DOE na mahalaga ang pagtutulungan ito tungo sa mas ligtas, mas adaptive at future-ready na energy system. Samantala sa ASEAN Energy Business Forum sa Kuala Lumpur, idiniin ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan ng kolektibo na commitment ng mga member state para makamit ang layo ng ASEAN tungo sa sustainable future o hinaharap. Nakahandaan niya ang Pilipinas upang pangunahan ng rehiyon sa pagtatatag ng mas malinis, mas ligtas at people-centered na energy future sa pamamagitan ng transformative change at regional collaboration.
Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Buenos dias sa ating mga suki dyan po sa Zamboanga. Happy birthday kay Boss Joel Sanson. Ayan, buenos dias. Kay Oras, alas 5:33. Maganda umaga, Pilipinas! Ang oras na yan, Umaga, Pilipinas! 39, makalipas ang alas 5. Mula sa maliit na buko stand sa gilid ng kalsada, pinatatag ng mag-asawang Latog ang CJ's Buko House and Aqua Farm bilang patok na farm-to-table restaurant and hatchery dyan sa Sultan Kudarat. Katuwang ang Land Bank, pinalawak nilang negosyo na kilala ngayon sa natural na sangkap, zero waste practices at pagkalinga sa mga empleyado, lalong-lalo na sa mga IP community. Upang pag-usapan ang kanilang kwento at pag-unlad, makakasama natin ngayon si Ginoong Jose Fernan Latog, awardee ng pinakamataas na pagkilala sa mga small and medium enterprises sa Land Bank's Gawad Tanyag. Tanging yaman at galing. Ayan, ha? Kasama na natin ngayon si Ginoong Jose Fernan Latog, ay may-ari nga po ng CJ's Buko Farm and Hatchery. Ayan. May buntag ni mo nung Fernan, good morning. May buntag. Good morning po, sir. Good morning po. Oo, kumusta naman ang negosyo na to, Ron? As of now, sir, lumalakas na rin at saka patok yung aking mga produkto. Oo, kuyaw na inyo ba? O sama, mamingwit ka, pamingwit ni mo, pagkatapos mong mamingwit, ikaw luto, tapos saka mo kakainin. Ganun yung ano, kasi farm to table eh. Ganun yung inyong restaurant. Yes, sir. Yes, sir. Okay, bingwit mo, ipaluto mo, kaya dadalhin mo pa uwi. Magaling ha. Kilo, then paluto. Opo. Unyag ang gusto na ko, Juan, apritadang isda. Pwede hapon? O ihaw-ihaw lang? Ihaw-ihaw lang? Ihaw-ihaw lang po. Ihaw. Depende sa ang gusto ng customer, ihaw o kaya deep fry. Pwede paksiw? Oo. Nasa kanila na po siya, kahit paksiw o anong menu ng tilapia. At ito, pwede ipaluto nila. Tilapia lang? Kung mayaman nila, dadalhin nila sa bahay nila, ikilo lang at saka pwede nilang dalhin. Take out. So tilapia lang ha? Tilapia lang, walang hito, walang dalag. At saka hito, sir. Ha? May hito? Tilapia at saka hito. Ang sarap ang hito po. Kasi actually may hito hatsiri po ako at saka tilapia hatsiri. Lami ng kuwan eh. Lami ng piniritong hito. Ayan, deep fried na hito. Ayan. Yes, sir. Deep fry ang tawag dyan. Pila ka bata ni mo? Ilan ang anak mo, Mang Fernan? 3 po. 2 lalaki at 1 babae. Okay. Kamagulangan tanan? Joke. So, ilang taon na yung panganay? Ang eldest? 21 years old na po. Ay, dagko naman di. Ay, oo. So, katuwang nyo dyan sa negosyo ngayon. Teka muna. Opo. Actually, siya po ang maasahan ko dito yung panganay ko. Kasi, kumbaga, hawod na siya magpapusa ba sa hatsiri. Na perfect na niya ang hatsiri ko na business. Hatchery, sa ato pa, nagbibenta kayo ng fingerlings. Fingerlings po. Magaling, ano ha? Sa fingerlings ng hito at saka ng tilapia? Opo. Anong mas mataas ang kita? Ibinta ko po, tapos fingerlings, ang may global production po ako. May hatchery production at sa hatchery production ko sa fingerlings at saka yung brew-out production naman. Magaling. Anong mas malakas ang kita? Yung restaurant o yung fingerlings? Ang restaurant, sir. Kasi yung produkto ko na yung hito ko sa tilapia, yun man ang in-serve ko sa... Okay. Paano kayo nag-umpisa? Bumibili na ng mga fingerlings. Oo. Paano kayo nag-umpisa sa negosyo? Dito sa negosyong ito, Mang Fernan? Actually, nag-umpisa kami sa buko. Umpisa na talaga sa buko. Nag-start kami sa buko.
Okay. Time na establish na dito sa along the highway, may unang-una snack house lang. Tapos dahil lumakas naman, may mga customer naghahanap ng gustong makain, ginawa namin kainan. Doon napasok namin ang business na kainan. Yan ang hito at saka tilapia. Kina-serve ko dyan sa restaurant. Ang kasi sir, ang hatchery ko sa likod, kumbaga, gumawa ako ng hatchery. So, nagabinta ko ng finger legs, may grow out production ako na ginagamit ko doon sa restaurant ko. Magaling. Kumbaga, value adding yun na yung sa likod ng Teka muna, ang buko binibenta nyo magkano per piece ang buko nyo? Tagpila? Sa ngayon, sir, per piece, ang bintahan dito is 25. Uy! Tasa ba? Pero ginawa namin halo-halo, 120. Sa buko halo-halo. Kasi nag-upisa kami sa buko Diyos, buko shake, and then buko halo, at saka yung last namin na product is buko pa. Pero yun, tanim nyo na yung buko na yun. Harvest nyo yung mga buko na yun. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Tanim ko dito sa farm lot ko. Paano pumasok si Land Bank? Paano kayo natulungan ng Land Bank? Sa 2018. Bagay nag-book in lang kasi siyempre narinig ko na bigay sila ng business loan. So 18. So malaking naitulong ng Land Bank sa akin dahil sa pag nagkaroon ako ng kapital, binigyan nila ako ng kapital. Yan ang pinagawa ko ng mga fixed assets ko dito sa business ko. Kaya ko dito ko yung mga facilities ko, kusina, mga facilities ko sa kusina at saka yung building. Yan ang nagawa ko. So malaki talaga yung natulong ni Land Bank sa akin. So naging partner kami. Marami akong naka-invite pa ako ng maraming customer kaya maganda na ang pisto ko. Magkano yung initial na pautang sa inyo ni Land Bank? Nag-start po ako ng 1 million. Wow! 2018. Maliit lang naman pala, 1 million lang. Pero malaki talaga na itulong sa 1 million, sir. Pero fully paid na. Na-develop ko ang equipment ko, na-establish ko itong mga fixed asset ko, at saka nadagdagan ang kapital ko. Yun ang malaki na itulong ni Land Bank sa akin. Fully paid na? Nabayaran na yung 1 million? Naisauli nyo na yung buong 1 million? Opo, sir. Tapos nakautang uli? Nabalik na po sa last 2023 na fully paid ko po. Opo. Magkano ho ang interest doon sa una, doon sa 1 million? Pila ang annual interest? So, mga 7% or 7%. Okay. 7.82% ata. Pero outside of loan, may technical assistance din ibinigay sa inyo? May mga tulong pa outside of the monetary loan? Yes, sir. Kasi ang ginawa ko, sir, ang financial assistance sa Land Bank na talaga kasi nag-link ako sa mga agency like DOST, DTI, at saka BIPAR. So, atin ako na mas training and seminar nila. So, sabi ko, equip na ako ng mga teknolohiya na bagong teknolohiya. Ang kulang ko talaga is financing. Ayun. So, yun ang nang pumasok si Land Bank, malaking naitulong. Pero bago kayo nagpunta sa pagbubukid at pag-aalaga ng isda, anong ginagawa ho ninyo? Bago kayo nagbuko, anong ginagawa niyo dati? Bago ako napasok sa actually retired ako sir na police sa PNP. Okay. I see. Ang business ko, nandiyan yung business ko bago ako pumasok.
Dugay ka dahil sa serbisyo. Magaling, ano? Retired na po ako. Oo. 2020 po. Ayun. So after retirement, eto na, pumasok kayo sa negosyo. Kaya nga sinasabi ho natin, walang katuwiran yung mga kababayan natin na sabihin na, magre-retiro na ako, wala na akong mapuntahan. Gaya ninyo si Mang Fernan, no? Kita ho ninyo, mas lumago ang negosyo, mas natutukan niya nung siya po ay nagnegosyo na. Nakatabang baka sa inyong community, Mang Fernan, because of dito sa negosyo, nadagdagan ba ang inyong ini-empleyo? Yes, sir. Malaki na itulong ko, sir. Lalong-lalo na sa mga kapitbahay ko. Kasi sila man ang in-employ ko dito. At saka, yung kapitbahay ko at mga yung nakatira sa ibang munisipyo. So, malaki na itulong. Hindi, tsaka... Kasi may IPs community ako na-employ. Okay. Gano'ng karaming empleyado ho ninyo? Actually, sa ngayon, sir, is... ilan? Napuputol yung... Bali, 10 dito sa Buko House, 5 doon sa Aqua Park. Tapos, namimili din kayo ng buko nila or exclusive lang sa harvest ninyo? Kasi kukulangin yung harvest nyo kung gapamalit ka sa ilaha. Noon, sir. Yes. Noon, sir, kasi hindi na makasustain yung supply ko. Umibili ako sa... dito lang man sa palibot. Nakatulong ako sa mga kapitbahay ko dito, yung may mga backyard tanim ng buko. Sabi ko, dito nyo na-market ang produkto nyo sa akin. Ano naman? Mga entrepreneur. Mang Fernan, ano naman ang mensaheng gusto nyong iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan po sa Sultan Kudarat? Sa mga kababayan ko dito sa Sultan Kudarat, in-encourage ko kayo na anong simpleng bagay na maumpisahan nyo sa negosyo. Umpisahan nyo na huwag kayong mag-negative kasi sa una lang yan ang mahirap sa umpisa. Pero pag naumpisahan nyo na, tuloy-tuloy na yan. Ayan. So, lalo-lalo na sa mga retired, hindi ang destiny natin dito sa dahil pag-retire na tayo, wala na tayong gagawin. Mag-rely na tayo sa PWD. Utilize natin sayang ang panahon na mag-harap natin at makatulong sa community. Og aramandra sa imong aramandra ang mga upunta sa Land Bank, ang mga migota sa Land Bank nga magtabang sa inyo para sa inyong mga endeavors pa. Mang Fernan, again, congratulations. Daghang salamat sa pag-upod sa among karon. Yes, sir. Congratulations. Thank you. Ayan, ang ating pong nakausap ay ang... Thank you po, sir. Thank you. Maraming salamat po. Salamat po. Ang ating pong nakausap ay awardee, Gawad Tanyag ng Land Bank. At para po sa taong 2025, siya po ang may-ari ng CJ Buko House and CJ Aqua Farm dyan po sa Sultan Kudarat. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso.
Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. $5:55 ang oras sa buong Kapuluan. Oy, nananakit na ba yung mga kasukasuan? Nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin po ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Samantala, kakasuhan ng Department of Public Works and Highways ang iba pang mga opisyal at mga kaninang ahensya na sangkot sa katuwalian. Tiniyak ito ni Budget Secretary Secretary Vince Dizon sa budget deliberation ng DPWH sa Senate Committee on Finance. Iginit ng kalihim bukod sa kasong isinampa ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Kakasuhan din nila ang mga tauhan ng DPWH sa Office of the Ombudsman, lalong-lalo na yung nasa likod ng Ghost Flood Control Projects. Filing of cases. That is unprecedented, Mr. Chairman. No, and I think you will see in the next few weeks and months of the sheer volume of cases that are going to be filed against people who are responsible within the department, who are responsible for these really unprecedented anomalies that have been done in the past years. And we are doing this closely with the Independent Commission for Infrastructure and the Office of the Ombudsman and the DOJ. Tiniyak din ng Department of Public Works and Highway Secretary na si Vince Dizon matatanggap na ng mga job order employees ng ahensya ang naantala naman nilang sweldo. Ayon kay Secretary Dizon, inatasan na niya si Assistant Secretary Michael Villafranca para resolbahin ang naturang problema. Maigpit ang direktiba ng kalihim na dapat maibigay ang sweldo ng mga JO sa loob ng 7 araw mula sa cut-off. Magbibigay din pa ni Dizon, hindi dapat pinaghihintay ang mga job order workers, lalo na yung mga nagtatrabaho sa field dahil pinaghirapan nila ang kanilang sahod. So, pinausap ko rin po si Asik Mike at ang kanyang pangako. Asik Mike, pasensya ka na, ikaw ang makakatulong dito. Within 7 days, from cut-off, lahat po ng sweldo ay mababayaran. Walang labis, walang kulang. Within 7 days. Yun ang deadline. Kung pwede, ibig sabihin ng within 7 days, hindi aabot ng 7 days. Pwedeng mas maaga pa doon. Pero hindi pwedeng lumampas ng 7 days. May dagdag bawas namang ipatutupad sa presyo ng mga produkto ang mga oil company ngayong araw. Sa anunsyo ng Department of Energy, 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. May bawas presyo naman ng 70 centavos per liter ang diesel, 60 centavos sa bawat litro ng kerosene. Epektibo na ang oil price hike adjustment. Price adjustment pala, hindi hike, may bawas simula ngayong alas 6 ng umaga. Paano po, papaalam na tayo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Dr. Albert Einstein. Ang sabi niya, blind obedience to the authority is the greatest enemy of the truth. 2x2 at ACS Balita susunod na sa ilang saglit. 1 minuto bago mag-ACS ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas!